Meron tayo nitong grinder attachment. Matagal na sa akin to. Nagamit ko na rin kaya may mga bakas na ng dumi. So dati bumili ako nito yung bakal. Okay naman siya kaso yung bakal nun masyadong manipis. Lalo yung dito kaya nabibend. Kaya hindi pa rin maganda gamitin. Hindi pantay yung pagkaputol. Madalas ko to ginagamit sa kahoy pero pwede naman pag depende sa puputulin nyo kung bakal, pwede nyo rin gamitin. So, nakuha ko sa Lazada ng parang 150 lang. So, ito ay hard plastic. Kaya sturdy siya. So, mas okay siya dun sa bakal. Kaya lang, prone naman to sa basag kasi pag nabagsak nyo to, malamang mabasag. Sayang lang. So, dumating siya sa akin, parang kulang to ng isang bolt and nut, yung dito, sa part na to. Kaya ginawan ko na lang ng paraan. Meron akong mga spare dyan. So, baka kayo rin, pagbili nyo kulang nito. So, ready na kayo ng bolt and nut. Tapos, ito yung adjustment niya sa angle nung grinder. Kung gusto nyo may 45 degree o something. So, pwede nyo tong i-adjust dito. Kaya lang isasabay nyo rin to yata. Luluwagan nyo to para bumali siya pag ganun or pag ganun. So hindi na natin gagawin. Tatanggap nyo to naka-dismantle. So pag-aaralan nyo yung parts kung para saan. Ito naman ay para sa lalim nung puputulin nyo. So mamaya makikita natin pag pinabit natin yung grinder. So far okay naman yung pagpuputol niya lalo sa straight kasi meron din siya nitong mga attachment. So pag medyo makitid lang yung puputulin nyo, so parang ito yung magiging guide nyo. So ilalak yan dyan. Halimbawa nalak. Tapos andyan yung talim. So, ilalagay nyo lang yan sa gilid. So, straight na yung ano nyo. Kaya lang, syempre, dahan-dahan lang. Dahil grinder nga yung talim natin, limitado yung cutting depth niya. So, sabi dito, yung talim na pwede ay 125 hanggang 125 yung diameter. Kung tama yung interpretation ko. So, ganyan. Tapos, pagkakabit yung grinder ay sushoot nyo lang dyan sa butas. Tapos saka nyo lalagyan ng talim dito. So pag nagawa nyo na yan, hihigpitan nyo yung screw dito. Hindi ko sure kung ito yung kulang o yun. Parang ito yata. Yung dito sa higpitan ng grinder. So parang ganyan yung mangyayari sa kanya. Pag nakakabit. So yan yung itsura. Tapos tulak-tulak ka na lang. Kung may guide ka dito na mahaba, mas confident ka na straight yung pagpuputol mo. So, yan yung isa sa mga attachment na binili ko dito para sa cutting. Yung pag freehand lang kasi lalo sa kahoy nanginginig or napapaling natin. Imbis naka right angle yung putol, minsan na ganun, natabingi. So, pag idudugtong mo na siya, hindi siya lapat. Kaya okay din tong may ganito. Tapos meron din siyang kasama nito. Pero meron na ako nito yung sa grinder. Pero okay na rin kasi makakasuporta to pag hinihila o tinutulak mo siya. So ganyan. Pero bibira ko to gamitin. Limited din yung vision kasi may takip nga. So kung medyo maselan ka, try mo muna ng cut. Sugatin mo tapos markahan mo dito kung nasan yung kain ng talim para meron ka ring guide dito. Itong isang to hindi siya yung center, hindi siya 0-0. So depende pa rin sa pagkakakabit nyo at depende sa grinder na gamit nyo. Ito ay maliit lang. Yung malaki rin yung talim na grinder ay hindi pwede dito. So ito naman ay bakal nga ba? Parang bakal na aluminum. So, yan siya. Ito hindi ko alam kung para saan.
I-comment nyo kung saan ginagamit to. At ano pa? So, yun na yung mga attachment niya. Ayan. Tapos, ito pang isa. Nagpalit na ako nung lock nung grinder ko kasi yung mga original nito, yung may dalawa o apat na butas. Ang hirap talaga niya pag nag-stack up. So, kumuha na ako nitong pang ganito, pang open range. So, mas may buwelo at sigurado kang maluluwagan mo at mahigpitan mo rin na maayos. Usually, yung mga grinder nag-stack up siya pag matagal mo siyang ginamit tapos mag-iinit. Tapos pag nag-stack up siya, hindi mahirapan kang tanggalin. So ito nga, pinalo-palo ko na to, kaya nasira na yung thread. Kaya bumili na rin ako nito. At least ito, saktong-sakto. Ang dali niya lang luwagan at higpitan. So bali yan yung dalawang attachment na kinuha ko dito sa grinder na to. Mura lang naman, so pwede nyo nang tiyagain kasi mahirap talaga pag walang guide or walang mga ganitong attachment sa straight line cutting saka mga angle cutting. So yung mga sample ng gamit ko nito ay makikita nyo na. Ilalagay ko na lang sa dulo. Pero yan na yung ating parang pang circular na yung dating ng grinder. Pang circular saw. So yun na, papakita na natin yung mga sample cutting natin dito. How can you go back to me?